Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang paggawa ng sworn declaration of remittances for sellers or merchants engaged in business within electronic marketplaces. Applicable ito sa mga sellers sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, sa mga TNVS. Meron din ganito sa financial services. Katulad ng Paymaya, may collection sila. Ginagamit na remittances yung kanilang platform. Yon, may withholding tax din yun sa remittance. Bakit kailangan natin gumawa ng sworn declaration of gross remittances? Para ma-exempt tayo sa withholding tax. Ang withholding tax na 1% of 1/2 of gross remittance. Nagsimula yan noong inilabas ang Revenue Regulations number 16/2023. Nagsimula yan noong 2024, pero yung RR niya, 16/2023, ay inilabas noong December 21, 2023. Ang naalala ko, nag-start sila niyan ng withholding tax second quarter ng 2024 na. Okay. Ang tax rate ay 1% of 1/2 of gross remittances by e-marketplace operators and digital financial services. Kapag ang iyong total annual gross remittance for the past taxable year ay hindi naman nag-exceed ng 500,000 pesos, exempted. Kaya kailangang gumawa ng sworn declaration. Okay, balik tayo dun sa sworn declaration. Itong sworn declaration, isi-share ko ito sa video description ng aking video. Ibibigay ko yung link. Mag-download na lang kayo ng copy at mag-edit. Okay. I-change nyo lang itong mga details. Katulad nitong name of online seller or merchant. Okay. Change mo lang yung address, tax identification number. Dito naman sa number 1, that I derive my income from sale of goods and services from electronic marketplace. So, lalagay mo dito kung saang platform ka nagbebenta. Sa TNVS naman kung saan kayo accredited. Dito sa number 2, that for the period taxable year 2025. So, kung last year, meron ka ng existing business sa online shop, lagay mo dito taxable year 2025. The gross remittances from the sale of goods and services by electronic marketplace operators and digital financial services providers do not exceed 500,000 pesos. Yun ang i-check mo. May exempt ka. Kapag nag-exceed ka naman ng 500,000 pesos last year, this year, pagpasok ng taon, ay meron ka talagang withholding tax na kaagad. So, sa mga hindi nag-exceed last year, that if any time during the taxable year 2026, the gross remittances exceed 500,000, yun, magkakaroon ka na ng withholding tax na 1% of the 1/2 of gross remittances for the goods and services paid through the platform. Okay. Okay na yung iba, kopyahin na lang. Magbibigay ako ng copy nito dito sa video description para edit nyo na lang. Lagyan nyo na lang ng inyong pangalan.
and other details. Nag-try nga ako ditong mag-compute sa sample ng aking client. Yan, katulad nito, ang kanyang sales sa online, sa Shopee ito, 3,422. Less yung commission, service fee, and transaction fee. Okay, ito. 3,422 less commission, service fee, transaction fee, 634. So, ang gross remittance niya for the month lang to ang 1/2 of gross remittance is 1,394. So, 1% withholding tax is 1,394. So, ang withholding tax is based on gross remittance hindi sa gross sales. Itong laging tinatanong ng mga nagchat-chat sa akin kung alin yung i-declare na sales. Ang sales dito, yun, kung magkano yung produkto na yung binenta. Yung product price or presyo ng service na na-render. Hindi itong gross remittance. Ang makikita sa 2307 ay gross remittance, hindi sales. Okay? Sana may natutunan kayo sa aking video na ito. Pag napanood nyo po ito, please comment, like, and share my video. Thank you so much. Bye!